Hoy! Tumumba ako, dumaan na para akong nakatigil talaga. Walang galang, master. Off-road riding. Isa sa mga extreme sports na pwede nating subukan bilang isang motorcycle rider. Kaya naman, para sa episode natin ngayong linggo, nandito tayo sa Rizal, courtesy of the Mountain Quest, na isang ATV, UTV, and dirt bike tour. Samahan niyo po kami dito sa Manibela. Makakasama natin ang ating Timeless awardee at team leader ng Team Ducati sa nakaraang Manibela Challenge Season 1 na si Master Ray Relativo. Kamusta? Hello po! Master Ray, so bakit nga ba tinawag kayong Master? Nung araw kasi, pag nagra-ride kami, nagtuturo na ako ng tips how to ride motorcycle. Pag nasisiraan pa mga kasama natin, ginagawa ko pa. Ako pa rin nag-spearhead ng grupo, Club 200, every time na mga biyahe namin. Okay. So, isang kaibigan ko, kasama ko as a riding buddy ko sa Club 200, tinawag akong Master Ray. Hanggang sa, yun, naging tawag na nila sa akin. Nakasanayan na, Master. Oo, nakasanayan na. Paano naman po kayo nagsimula bilang isang rider? Ano po yung naging inspirasyon ninyo para magmotor po kayo? Ang father ko kasi talagang rider siya. So maliit pa ako, yung mga nung araw na motor ng mga 350 Honda, sinasakay niya ako sa tangke. Siguro mga 3 years old pa lang ako noon. Every time na nagra-ride siya, sinasakay niya ako doon hanggang sa kinalakihan na namin magkakapatid yung nahilig sa motor. Parang katulad pa rin sa father ko, tinuruan din niya ako mag-drive ng kotse. Kaya hanggang ngayon, hilig ko rin mag-drive ng car. Kasi dati, mahilig tayong magtanong-tanong sa mga tatay-nanay natin, nakikurious tayo. And then, mula pagkabata natin, natatak sa isip natin na parang gusto kong gayahin ito pagdating ng panahon. Oo, yun ang tinitingala natin, yung katulad ng father ko, nung lumalaki na ako, nagka-interest na ako sa motor. Bisikleta muna. Then kung ano-anong ginagawa ko sa bisikleta. Nandoon nga yung time na tinatanggalan ko ng front wheel yung bisikleta. Tapos bibisikleta ako, isang gulong na lang. Kahit bata ka pala, sir, nagseset up ka na ng motor. Oo, hanggang sa elementary, natuto na ako magmotor. Tinuruan ako ng mga kapatid ko magmotor. Di ba, sir, bata ka pa nun, no? So yung mga parents natin, ayaw tayong pinapagamitan ng bike, motor, no? Magkaiba. Yung tatay ko naman, gusto pa pagmotoring kami. Kasi nga nasabi ko nga sa iyo, rider ang tatay ko. Kahit bata ka pa? Oo. Kaya kami, yung dedication namin matuto magmotor, talagang nandoon. Buti ka pa, sir. Ako bawal eh. Nag-high school ako, bawal pa ako magmotor. Ano naman yung unang-unang motor na na-ride mo, sir? Ang unang-unang motor na pinag-aralan namin, yung mga Honda 90cc na pan-tricycle nung araw. Yun ang Two-stroke ba yun, sir? Two-stroke pa tayo. No? Tapos yung mga, nung lumalaki na, high school na, yung kapatid ko nag-uwi yun galing Japan ng Elsinore. Wow. Yung Elsinore na dirt bike, bihira yun. Kumbaga sana yun ang mga Ducati nung araw. Nakagawa ng Honda. Galing pa ng Japan, sir. Oo, doon ako nahilig mag-offroad. Sa dami ng mga na-experience mo sa pagmamotor, ups and downs, nandyan na tayo. Ano naman yung ma-advise mo sa mga gustong mag-ride at sa mga beginners, yung wala pa talagang idea? Sa mga beginners ang may advice ko ngayon dahil sa ngayon iba ang sitwasyon ngayon, road condition iba. So kung gusto niyo talagang magmotor, mag-enroll kayo sa talagang legit na talagang magagaling magturo. Marami na tayo ngayong coach na nagtuturo ng motor. Ikaw, Master, hindi ka ba nagtuturo? Nagtuturo ako for the sake of legacy ko na lang. Yun, mukhang matututo din ako. Maraming nagpupunta dito sa Mountain Quest, libre lang yung mga tips ko, yung pagtuturo ko.
Yan, libre lang. Kaya nagtayo ako rito ng ATV tours para meron naman tayong konting barya. Pero sa mga nagmumotor, libre lang paturo dito. Pumunta lang kayo dito sa Mountain Quest. Paglabas natin dito sa Mountain Quest, mga magagaling na rider na tayo katulad ni Master Ray. Master Ray, bigyan nyo naman kami ng short background kung paano nagsimula, ano ba ang Mountain Quest? Nagsimula ito nung 2019, nung yung misis ko inaaway na ako dahil lagi na lang ako nandito sa bundok. Sabi niya, napapabayaan mo na yung negosyo natin. Busy ka lagi sa mga nagmomotor, wala ka namang kinikita. Puro ka turo, libre naman. Hindi, sabi ko, tatayo na lang ako ng business sa bundok para lagi kong nandoon. So nagtayo ako ng ATV tours. Pumayag naman yung aking bunso. O, sabi niya, siya bahala sa marketing. Kaya ito naging Mountain Quest. Nagkaroon ako ng idea kasi through trail, through off-road bike, na-discover ko yung mga magagandang tanawin dito sa Sierra Madre. Yung mga waterfalls, yung mga river. So maganda nga para dayuhin to ng ating mga kababayan na gamit ang ATV. Kasi bukod na matututo ka, nag-enjoy ka pa sa mga paligid na nakikita mo. Yes, at saka sa ATV, huwag matatakot yung mga hindi marunong magmotor, hindi marunong mag-drive kasi meron tayong tutorial how to drive ATV before take-off. 2 minutes lang, matututo na silang mag-drive ng ATV kasi automatic naman yung ATV. Ako, Master Ray, 2 years eh. Sa'yo, 2 minutes lang? 2 minutes lang. 2 minutes lang yan, 2 minutes Ang lang. bilis. Oh, guys, yung mga pupunta sa Mountain Quest, huwag matakot na walang experience mag-drive ng ATV. 2 minutes lang, marunong na kayong mag-drive ng ATV. Inaalam ko yung skills nila, kung hanggang Kapasidad. saan, kung saang level sila pwedeng pumuntang trail. Halimbawa, Master Ray, gusto kong mag-trail din. So ano ba yung unang gagawin natin doon sa ating starting point? Unang-una, kung nakakabili ka ng motor, kaya mo rin bumili ng gear. Sa off-road, lalo na sa dirt bike, sa ganito, kailangan mag-invest kayo sa knee brace. Pag tumumba ka, pwede kang ma-injured talaga. Pwedeng ma-twist yung knee mo. Ma-ACL ka or what. Tapos helmet, Siyempre, elbow. Yan. kung halimbawa, hindi talaga ako nagmo-motor, Master Ray eh. Meron ba kayong may po-provide na safety gears para sa aming gustong mag-try? Meron naman kami pwede kayong mag-rent sa amin ng boots. Ito pala, boots. Napaka-importante ng boots. Boots, helmet, meron din kami. May free kaming cup na Ducati, Master Ray, wala naman. Tatanungin natin yan kay Toti. Okay. Si Master Toti pala yung tatanungin natin. Galing to kay Toti sa Ducati Manila. Pili na kayo kung alin yung mas trip ninyong motor na gamitin. Huwag kayong aalis dahil pagbalik namin, ito namang mga bikes na ito ang kikilalanin natin dito sa Manibela. Born in the desert and raised in off-road. Yan po ang tawag nila dito sa Ducati Desert X Rally. Ito rin daw ang pangmalakasang bike na ready kang samahan maging sa extreme adventure. Kaya nandito tayo ngayon sa Rizal kasama si Master Ray, ang owner ng Mountain Quest Tours at ng Desert X Rally na nasa tabi natin ngayon. Sir Ray, bago tayo mag-off-roading, no? Ano ba yung meron sa Desert X? Bakit ito yung naisip mong magandang gamitin sa gagawin natin ngayon? Okay. Alam mo Reed, yung sinundan nitong Desert X, nagamit namin yun sa Rimba Raid. Maganda rin yun. Kaya lang, alam mo naman ang Ducati, laging meron silang the best. Ito na naman lumabas, 2024 na rally. Maganda to sa off-road. Ito bagay sa akin eh. Ang suspension nito mas mahaba kaysa sa dati. So mas maganda sa off-road. Mataas lang ng konti, pero pag inupuan mo naman, mababa. Sige nga, Sir Ray, upuan mo. Oh. Yan. Aba, ganun pala sumasakay. Para kang tapos, Leon Guerrero. Okay, Diba? abot mo na. Saktong-sakto Pag sa inupuan mo. kita ni Master Ray. Yes. Ang ganda ng suspension nito eh. Eh, Kaya ano pag bang- nagra-ride ka sa off-road,
ang ganda ng ngiti mo eh. Oh, yun yung Ganda ng appearance ngiti na mo, sinasabi ko. Yan. Diba? Makikita mo yung talagang enjoyment mo dito sa bike na to. Ibang-iba. Ano po ba yung kaibahan ng X-Rally sa hindi X-Rally ng Desert X? Yung sinundan nito, maikli yung travel nung Okay. suspension sa So mas harapan. nauna nga pala yung Oo, standard version. Mas nauna yung standard. Ito, hinabaan nila, kaya tumaas. Pero gumanda naman yung suspension. Alam nating lahat, Sir Ray, na marami siyang kamuka. Meron siyang kamukang ibang model. So, sa lahat ng mga kamuka niya, bakit ito yung napili mo? Yun nga, sinabi ko sa iyo, mas maganda sa akin kasi yung kamukha, nasubukan ko na eh. Okay. Nasubukan ko na. Ito, nasubukan ko, mas okay na okay. Wow! Hindi lang okay, mas okay na okay. Okay na Pwede okay, ba natin wala. i-sound check dyan? Okay, sinabi mo, ayan, ang kagandahan nito, ang ganda ng stock, naka-pipe na. Oh. Oh. Sa tunog pa lang, panalo na. Oo nga, stock lang yun, Yes. Master Ray. Pag sinakyan mo pa lang, try mo na suspension, no? Ang lambot. Kaya nga. Mga kamanibela, ready na ba kayong makita ang bike na to in action? Stay tuned dahil susubukan natin ang off-road performance nito dito sa ating test ride. Kagandahan nitong Ducati Rally, pag nilagay nyo sa enduro mode, wala na, bahala na siya. Wala ka nang gagawin kundi ridean mo na lang. Okay? Pagka ganito uphill, kailangan talagang kumuha ka ng buwelo. Kasi lalo na hindi ako nakagulong, hindi ako nakanabi tire. Wasa na stuck ka, yun, magwi-wheel spin ka na lang. So laging tatandaan natin, momentum is your friend. So, patay tayo dito. May mud to. Kakayanin ng Desert X yan. Tips para sa mga bagong nagra-ride ng ATV. Don't look down, look ahead. Or look where you want to go. Okay? Just like driving motorcycle or driving a car. Always look where you want to go. Pag nag-look down po, ano pong mangyayari? Alam mo, pag nag-lockdown ka, mawawalan ka ng momentum. Kasi magba-back off ka eh. Pag nag-lockdown ka, hindi mo na alam yung pag ganun mo, uy, may tumigil na pala, bumagal ka na. Okay, so laging look forward, look ahead, don't look down.
Buti na lang, may extra tip yan dito sa Manibela. Ha? And look at yourself. Akala nila pagka umuulan, madulas. Pero hindi. Mas enjoy. Times 2 ang saya pag umuulan. May technique din kung saan kayo dadaan pag umuulan. Okay? Kung saan may umaagos na tubig, doon kayo dadaan. Kasi hindi madulas yung matigas. Kaya mas enjoy. Mas makapit pa yon kaysa sa tuyo. So huwag kayong dadaan sa expressway sa ilog kayo dumaan. Mas matigas ang ilog. Wala na tayong pwede eh. Hoy! Hoy! Okay, ito ang sinasabi ko a while ago, ang pinagkaiba ng dirt bike at saka ng ADV. Kasi mas mabigat ito, mahirap kumuha ng balanse sa katulad nitong terrain na puro bato-bato at saka may rats. Isang pagkakamali mo lang, pag nalaglag ka dito sa rats, kailangan talagang tulungan ka na or hilahin mo na. Bato-bato. Tapos may rats. Okay lang, bato-bato, walang rats. Kasi once na nalaglag ka sa rats, wala na talaga. Lalo na madulas. Struggle. Pero okay, enjoy. Kasi may hinto yung momentum, master. Kasi nalubog ka eh. Yes, diba? oo. Eh kailangan natin doon momentum. Momentum, oo. Unlike, ang dirt bike, kahit mawalan ka ng momentum, magaan. Dahil nga, kaya Oh, mo natin, kaya mong ilipat sa rats. Yan ang pinagkaiba sa Desert X. Sa ADV. Nakikita nyo yung difference ng dalawa. Merong advantage yung isa, merong hindi kaya yung isa. So, le-level talaga kung saan ka mas komportable at depende sa terrain. Yan ang sinasabi ko dito, unlimited fall. Nakita nyo naman, witness nyo, unlimited fall. Sa kalsada, sa babagsak ka, tapos ka na, you're dead. Oh, pag siniswerte ka, papos ka. Pero dito po, paano? Oh, dito, grabe. Exercise, di ba? Kahit magpatumba-tumba ka, walang nangyayari sa'yo. Kaya, oh, yung mga nagbi-big bike dyan, pumunta na kayo sa Mountain Quest at mag-ride na kayo dito. Sinubukan ko lang yung skills niya rin. Ang galing pala rin. Buto, dinaanan lang ako. Nung tumumba ako, dumaan lang para akong nakatigil talaga. Sabi ko, walang galang, master. Let's go, ulan na! Dito naman tayo. Okay, okay. Kasi dito, ito playground ko. Meron dito up and down. Medyo technical training yan. Nakita natin in action dito sa terrain sa Rizal ang performance ng Ducati Desert X. Para sa inyo po, Sir Ray, based sa naging ride natin sa 1 to 10 with 10 being highest, kumusta po ang engine performance ng ating Ducati Desert X? Para sa akin, napakaganda. Hindi ako nabibitin sa power nito magpa-road o magpa-off-road. Kita mo naman ngayon, siguro dahil naisip ng Ducati, dahil pa adventure bike to, hindi nila kailangan lagyan ng mataas na cc. Kasi 950cc lang to. Tamang-tama lang pang on-road at saka off-road. Napakaganda. Wala akong masabi. Ngayon, kung i-rate nyo naman po yung engine 1 to 10, ilan po yung maibibigay nyo? Para sa akin, 10 eh. Wow! Kaya nga ito ang napili kong bike eh.
Paano naman sa suspension, Sir Ray? Suspension, mas lalo na suspension. So, 10 tayo dyan. Yeah, 10 tayo dyan. Dahil napakaganda nito. Kung titingnan mo, itong rally, ang taas, di ba? Okay. Pero once na sinakyan mo, bababa siya. Dahil kumpara mo sa dating Desert X, mas mababa yung kanyang front suspension. Ito, hinabaan yung travel. Okay. So, mas gumanda. Mas capable siya sa mga bumps, Yes, no? nakita mo naman yung bato-bato inaakyat natin. Oo nga. Parang dirt bike lang sa akin. Grabe. Ganda. Pagdating naman sa preno, Sir Ray, kumusta? Sa preno, nagre-rely na lang tayo sa electronics niya. Once na nilagay mo sa mapping niya, merong adventure, Okay. merong sports. Yan, nilagay lang natin sa enduro. Once na nilagay mo sa enduro, raridean mo na lang yan. Gumagana na lahat yung ano niya. So parang sinet niya yung sarili niya para sa'yo dahil ganun yung terrain. So 1 to 10, Sir Ray, ilan? Siguro mga nasa 10 din. Wow! Nasa 10 Nakakailang 10 na tayo. Para sa technology naman, Sir Ray, di ba? Ang dami mong nasabi dyan. Ilan naman ang may bibigay mo? Yun nga eh. Halos lahat atang naglalabas ng mga ADV ngayon. Ito ang pinaka-kompleto. High-tech? Oo, high-tech na nandito na lahat ng mapping eh. So kahit di mo sinasabi, Sir Ray, alam ko na ang score niya dyan. 10 tayo dyan, di ba? Kaya nga ito ang bike ko eh. Kaya nga, syempre, obvious naman, di ba? Pagdating sa design naman, Sir Ray, kumusta? Ang design medyo, ang gusto ko lang dito yung looks. Yung harapan, medyo dalawang bilog. Yan ang nagustuhan ko dyan. Retro. Yes. Diba? Tapos yung daytime running light niya, parang dalawang donut. Oo, LED. So sa design naman, kung tatanungin mo ko, tatanungin ko pa ba, Sir Ray? Siyempre, 10 ulit tayo dyan. Hindi, mga 9 lang ako. Mga 9. Okay. By the way, ilang buwan mo yung ginagamit to, Sir Ray? Actually, pangalawang gamit ko pa lang ito. Kita mo naman to, brand new. Oo. Pangalawang gamit ko pa lang to. Bagong-bago. Sinabak agad sa off-roading. So, overall performance, Sir Ray, ilan ang score ng ating Desert X? 10. 10! Palakpakan naman natin ang ating Desert X. Nakadami ng 10. So, maraming salamat muli, Sir Ray, at sa pagpapakita sa amin ng iyong bagong-bago. Naku, 2 beses pa lang ginamit ng iyong Desert X, no? Grabe. Abangan ang iba pang mga newest automobile update kasama namin si Alfred Watermax at laging tandaan, mata sa kalsada, Kamay sa manubela.